siya po yung aming naging, siya po yung naging ano po, from all the way from Mindanao. Ayan. Antay lang po natin. May traffic din, no? Ayan. So, ganun po talaga kapag live. So, ayan. Habang tinaantay ko, pwede po ulit. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-graduate. Congratulations po. And, tumilakas po yung susunod na magiging master class. Sana po ay lahat ay mag-join. Kasi, siyempre, marami po tayo dito matututunan. Especially po sa panahon niya, mahirap umalis ng bahay. So, partner, paano ba yung requirements? May requirements ba para maging estudyante ako ng master class? Ayan. So, yung mga requirements lang naman po ay simple lang. Kailangan lang siyempre at meron po kayong Zoom account or Zoom application and then internet. At yun po, pwede nyo pong i-coordinate yan sa mga uplines nyo po. Siyempre, pwede po kayo mag-coordinate sa aking LSS coordinator kasi Sir Jojo Estanyol and Miss Ivy. So, sa mga gusto pong mag-enroll sa susunod na batch, magpalitan na lang po tayo sa ating mga uplines at KSP. Okay. Sino po ba dito yung hindi pa po, wala pang idea about sa master class? Taas po yung kamay. Ano ba yung idea? Ayan. So wala pa po idea na nagkaroon po ng online master class. So sino po mga applicants? Pagalitan ko. Busy po ba kayo? Sa totoo lang po yung master class po talagang nabuo po siya dahil yung sa mga tao ay talagang hindi basta-basta nakatating ng seminars. So yung mga mothers, yung mga busy sa trabaho, kasi sobrang ano po, flexible ng oras. Ay, patunay. Ayan. Okay, yan po ang ating video. Once again, Mr. Robin Cruz. Ayan. So dahil hindi po, isa na naman po ang naisip para din ni Sir Robin. So yun yan, congratulate po ang lahat ng mga graduates. Para po natuloy natin ang lahat ng mga graduates. And next, let us hear from the new generation of leaders who are bringing fresh energy and innovation into DXN business. Please welcome Executive Senior Crown Diamond, Sir Bradmore Nauron, for the Jesse Zizel presentation. Good morning! Ako po pala si Bradmore Nauron, 26 years old. Nagtapos ako sa Power Stream University, Diliman, Business Marketing. Ako pala, tinatawag nito second generation. Ibig sabihin ng second generation, ako yung tao na mismong kasama na nagkaroon sa na DSN na pamana. Sino naman yung pinamanahan ko? Ang pinamanahan ko is yung mga magulang ko na si Frederick at Evelyn Lagon. Yung mother ko, yung previous na senior Crown Diamond, pati yung mother ko na previous service center director ng Pasay. Ito sila. Yung father, kung ikukwento ko sa inyo paano kami yung success sa DSN.
Siyempre, nagsimula lahat ng 2000. Noong 2000, father ko, si Frederick Ito, is, bagger. College graduate, nasiman, pero choose siya ng bagger kasi nga, ayaw daw niya mapalayo sa father ko. Kasi mahal natin, di ba? Pag yung mother ko naman is high school graduate lang. Tapos, sales lady siya sa Avon. Na, walang high school graduate, college graduate, father, sales lady. Sino makakaalam na yung dating father sa sales lady, aabot ngayon sa ganitong position sa DSN. Mas lalo na, pag yung dating namin tinitirahan, is yan. Nakatira kami dati sa Pasig River na squatter area. Kung saan yung lugar is madalas na bahain. Siyempre pag bumaha, anong mangyayari? Hindi sira din yung sira yung bahay namin. Ganun yung kaya ng buhay namin dati. Kaya naisip ng father ko na di dapat ganito ang buhay nila. Kasi hindi pag umulan, kami din naman yung suffer. Diba? Hanggang na-invite siya, nang-apply niya sa DSN ng 2000. Na-invite siya sa Ortigas, yung dating head office ng DSN sa Ortigas. Then, naabutan niya yung may training ng BOM. Yun yung unang training na abutan niya, na umupo siya sa harap, nakinig, napaliliwagan, tapos na-miss siya. Ang namin siya, kung paano yung sistema ng DSN, kung paano ang pagyaman. Kasi, ang presentation dati, kahit mahirap ka lang, kaya ka sa DSN. Diba? Kaya, siya, kaya naman, nabula ako. And hanggang pag-uwi sa bahay, hindi siya makatulog kasi nga, inisip niya, kaya nga talaga siya sa DSN, kaya gusto niya sumali. Una niyang nilapitan, father ko, kinausap niya na gusto niya mag-DSN. Siyempre, as asawa, naging supportive yung mother ko. Tapos, ang ginawa niya, kinuha niya yung ipon namin, which is worth 500 pesos. Dati 500 pesos lang yung registration ng DSN ngayon 600 na. Pero yung ipon namin, ng 500, yun yung buo namin. Yun yung emergency fund namin, pangkain, panggastos. Kasi dati, ang laki pa ng question ng 500 kumpara ngayon. Kaya tapos nakatira pa kami sa squatter, tapos mahirap pa. Tulong talaga pa sa amin 500, pero give up niya sa father ko para maging puhunan niya sa DSN. Then, nag-register yung father ko. Nagbago ba agad ang buhay namin? Hindi. Hindi, kasi may mga challenges pa sa buhay doon. Kasi nga, nagsisimula pa lang eh. Ano yung mga challenges? Rejection. Hindi lang sa mga kakilala, pati na din sa pamilya. So the point na inanon siya ng mga kamag-anak niya na loko-loko lang yan. Diba? Ang dami nilagay niya. Mga negative. Di lang sa father side, pati sa mother side ko, walang nagtiwala sa kanya. Hanggang nagkaroon siya ng resulta. Tapos, ang ginawa niya, sa sobrang hirap, naranasan din niya na yung tipong isang kain sa tukalan, na kakain niya lang sa umaga, and the rest of the day, wala na. Pag nagugutom ka, ang gagawin lang niya is pupunta sa karinderya, kaya sa mga food court, titignan yung mga tao kumakain, tapos lulunod. Yun lang. Tapos yung lang sa akin doon, since back sa butang araw ko doon, pinapakain lang sa akin, yung yung sa bigas, yung tubig sa bigas, yun yung pinapakain kasi walang pambili ng gatas eh. Tapos sobrang kahirapan nun, nagpasya siya na iuwi ako sa probinsya. Diba sa akin sa pakiramdam, magulang ka pero maghihiwalay sa'yo yung anak ko kasi nga so sobrang hirap ng buhay. Then, nung nauwi na yun ako sa probinsya, doon na sila pull out sa DSN.
na to the point, yung mga pinagtatabuhan nila, nalaman nila na nag-DSN din yung mga magulang ko. At tinawag sila sa office. Tinawag sila, pinapili sila. Anong pipiliin nyo? Trabaho nyo o DSN? Siyempre, natiwala sila sa DSN, pinili nila DSN. And since pinili nila DSN, pinatasig sila sa mga trabaho nila. Wala na silang trabaho, wala pa sila ng pera, mali pa yung initan nila sa DSN. Pero, nagtiwala sila at hindi sila tumigil. Nagsimula sila yung una nilang kita, mga 100 plus lang na sa DSN, unang check-in. Then, patuloy-tuloy sila hanggang tumaas ng 500, 5,000 hanggang naging 6 figures na. Diba? Galing? Then pag yung 6 figures nga, doon na nila na isipan na kunin ako sa kasi meron na silang pagpusto sa akin. Mga na din, 2 to 3 years in the making. Ganun katagal nila yung 6 figures. Tapos nung nakakuha nila doon, siyempre, tuloy-tuloy pa rin, kasama ng mga ibang benefits ng DSN, hanggang nakabili siya ng sarili bahay, kotse, grocery, at saka Chevrolet, free travel, at nakabili pa ng kondo sa Taguig. Tapos, sa service sa Pasay. Lahat yan, pag pag-iisipin yung gastos, more than million, di ba? Pero naging posible lang niya dahil sa DSN. Napapagmama niya. Kaya ganun talaga ang DSN, supporting. Pero aside sa wealth improvement, health improvement, tapos kita na benefit ng DSN, ang pinakamaganda sa lahat is your inheritance. Bakit inheritance? Kasi pag ikaw ayaw mo na mag-DSN or nawala ka, hindi mawawala ang pinagtabuhan mo sa DSN. Mapapasa lang sa anak mo. Diba? Kung wala ka pa na sa asawa mo. Iisipin nyo, ano kumpanya ang gagawa nun? Madalas mga kumpanya, pag sabihin natin, manager kayo, kaya may position kayo sa kumpanya. Pag kayo nawala sa kumpanya ngayon, yung position nyo pa sa kumpanya, pati kinita nyo, mapupunta sa anak nyo? Hindi. Diba? Madalas, ang kuha ng position nyo at saka kinita nyo sa kumpanya ay yung tao na ipapalit ng kumpanya sa position nyo. Dito sa DSN, sa kamag-anak mo talaga, hindi pa yung position mo pag ayaw mo na, kaya nawalan ka. One example is, myself included na. 2024, August 18, namatay ang mother ko sa breast cancer. Then, 1 year after, sa sobrang depression, ang father ko namatay din ng June 29, 2025 sa stroke. Siya na lang. Since nawala na yung father at mother ko, ang posisyon nila, asset nila, at yung kinita nila sa DSN, napunta sa akin. Lahat ng benefits ng DSN, napunta sa akin. Balungkot At yan. dahil sa pinaghirapan nila, yung mga photos o yung resulta, na sila ang nakaka-experience. Ngayon, sa akin na din lahat yung assets nila like kotse, condo, sensor, at mas lalo na nakakaklaro ako. Yan yung picture ko sa Japan, sa Cebu at saka sa Vietnam. Nakasama ko dyan. At mas lalo na, Wala ang sensor. sa bulang. Thankfully, nandiyan yung kapatid ng mother ko at ang management supportahan ako. With their help, thankfully, naging number 1 sa top salesperson ang Pasay Center. Kasi sa DSN, yung legacy ko sa DSN, di matatapos. Ganun kaganda. Kaya kung gagawin nyo ang DSN, huwag nyo lang isipin na kayo ang mag-benefit sa Kasi in the end, hindi na kayo, pati ang mga pamilya nyo sa buhay, ang mag-benefit. Yun lang. Thank you.